Magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon, tanging sa bansang Pilipinas lamang, na ang linggo pagkatapos ng pagbibinyag kay Jesus ay pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Santo Niño. Tayo'y binigyan ng espesyal na karapatan na ipagdiwang ang linggong ito na natatangi bilang isang bansang Katoliko. Hindi po natin may pagkakaila na sa kabila ng taglay na kadakilaan at kapangyarihan, tunay na taong-tao ang batang Diyos na ating pinararangalan. At patunay dito ang katotohanang pinagdaanan ni Jesus ang iba't ibang yugto o stages ng pagiging bata. Alam po ninyo, mahalagang parte ng buhay yung ating kabataan. It plays an important part in shaping our lives. Sapagkat sa murang gulang, hinuhubog po tayo kung anong magiging uri o klase ng tao tayo sa ating paglaki at pagtanda. Nakabatay po sa klase ng ating kabataan ang kinabukasan hindi lang ng bayan, kundi ang kinabukasan ng bawat isa. Kaya nga po ayon po sa isang pag-aaral, may ilang porsyento o bahagdan ang nagpapakita na ang mga batang naging traumatic yung karanasan nung sila ay bata pa. Alam nyo, hindi humalayo na nagiging problematic din pagdating ng panahon. Kaya alam niyo, mahalaga po talaga yung tinatawag nating formative years. Alam nyo, ngayon, mas meron akong karapatang magsabi nito dahil tito na po ako, kagaya ng nalalaman ninyo. At bawat gabi, lagi ko pong kausap sa Boteam app yung aking pamangkin. Although hindi pa siya nagsaseta, pero madaldal na makulit. Kinukwento po ng aking kapatid, yun daw pong aking pamangkin na si Amara, tunay talagang mahalaga yung formative years. Ito po yung mga unang 3 taon ng buhay bata. Alam nyo, kahit ano pong makita po ni Amara, kahit anong kanyang marinig, ginagaya. Ang tawag po ng kapatid ko sa kanyang husband, B. Ang tawag ni Amara sa kanyang daddy, B. Pag po uuwi po ng bahay, alam kagad ni Amara kung nasan yung kanilang bahay. Hindi lang siya kakatok. Alam niyo kung anong gagawin niya? Magpupunas ng paa. Sapagkat yung po ang nakikita sa kanyang mga magulang. Kaya mga minamahal kong mga magulang na naririto, mahalaga po yung ginagampanan ng formative years. Sapagkat sa mga taong ito, sa tulong ng mga magulang, huhubugin ninyo. Hindi lamang basta papalakihin, huhubugin kung anong klase kaya at uri ng tao sila pagdating ng panahon. Kaya sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng batang si Jesus, mainam na alamin po natin kumusta kaya ang kanyang buhay bilang isang bata. How is he growing up? Kamusta kaya si Jesus bilang isang bata? Alam niyo, wala pong naisusulat kahit pa po sa Biblia ang tungkol po sa childhood stage ng ating Panginoon. At sa wari ko, walang naisulat sapagkat ordinaryo, simple, walang extravagant na pangyayari na pwedeng maitala o maisulat man lamang. Maliban po sa ating napakinggan sa Ebanghelyo, na kung saan ang mag-anak kasama ang batang si Jesus nagtungo sa Jerusalem sa templo upang tumupad ng isang kautusan. At bukod pa dito, ang sabi sa Ebanghelyo, lumaki si Jesus na kinalulugdan hindi lamang ng Diyos kundi ng kanyang kapwa-tao. Ano kayang ibig sabihin nito? Anong uri ng pagkabata mayroon ang Panginoon? Una, bahagi po ng pagiging bata ni Jesus, tinuruan siya sigurado kung paano magpakatao. Yes, Jesus may be God, but Jesus spent His childhood learning how it is to be human. He may be God, but He learned the trades and the ways of being human. Bilang isang Diyos, naging tao. Dumaan si Jesus sa maraming karanasan
na nagpakinang, hindi lamang ng kanyang pagiging Diyos, kundi nagpakinang ng kanyang pagiging taong totoo. Hindi ba't naranasan ni Jesus yung sumaya, maging malungkot, natakot? Sa madaling salita, walang shortcut. Natutuhan po ni Jesus ang maraming bagay. At saan niya natutuhan ang mga bagay na ito? Sa tulong po ng kanyang mga magulang. Bago pa siya marahil natutong magtungo doon sa sinagoga at sa templo, tunuruan muna siya sa loob ng kanilang tahanan. At ang unang guro ng batang si Jesus, hindi yung mga magaling sa batas. Ang unang nagturo sa batang si Jesus, walang iba, kundi ang kanyang mga magulang. At ito po, mga minamahal kong mga kaparokya, ang siyang mahalagang aspeto ng bawat individual. Ang paghuhubog ng kanyang isip at kamalayan habang bata pa lamang. Imposible po kasing matutuhan ng taong malaki ang pag-ibig sa labas. Imposibleng matuto po ng pakikipagkapwa-tao ang bata liban sa loob ng tahanan. Kaya alam ninyo, yung kapistahan po ng Santo Niño, hindi lamang tungkol sa mga bata, tungkol din sa ating mga matatanda. Kaya yung mga magulang na naririto, paalala, huwag lamang yung palakihin ang inyong mga anak. Kasabay ng inyong pagpapalaki, dapat hinuhubog ang kanilang isip at kamalayan patungo sa kung ano ang dapat. Tabi-tabi po marami tayo mga batang kakilala, no? Pansinin ninyo, pag yung bata po dito huwag na tayong lumayo. Pag pumatitigas po yung ulo ng mga batang nasa kalye, anong unang sinasabi ng mga tao? Hindi naman itigil mo yan. Matigas ang ulo, hindi naman. Ang unang sabi ng mga tao, sino bang mga magulang nito? Nasaan ang nanay mo? Kaya mga minamahal ko mga magulang, mahalaga po yung paghuhubog. Sapagkat kung hindi po sa loob ng tahanan, mararamdaman ang pagmamahal. Sigurado, hahanapin yan sa lansangan. Kung hindi po natutuhan sa loob ng pamilya ang pakikipagkapwa-tao, imposibleng matutuhan yan sa tamang pamamaraan. Kaya yun po yung unang bagay na dapat po nating malaman. Pagka minsan po kasi, excuse me, yung bata, bago pa matutuhan yung po at opo, mas nauna munang nagmura. Yung bata, bago pa natutuhan ang abakada, nagmumura muna. Pero kung ating titignan, saan ba niya narinig ang mga bagay na ito? Sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, kapiling ang mga magulang. Kaya ito po yung unang bagay, bago pa natuto ang batang si Jesus kung paano ang maging Diyos, natutuhan muna niya kung paano maging isang tao. Yun ay tulong ng kanyang mga magulang sa loob ng kanilang tahanan. Pangalawa, matapos po matutuhan ni Jesus ang maging tao, hinayaan ang sarili na maranasan na maging bata. Lahat po pinagdaanan ng Panginoon bagamat walang nasusulat. Sigurado naglaro rin sila ng pinsan niyang si San Juan. Sigurado paikot-ikot din sa Nazaret ang batang si Jesus. At natitiyak natin, marami siyang naging karanasan mula sa hirap, saya, pagsubok at tagumpay ng buhay. Ano ang siyang paalala? Alam nyo, marami po ngayon sa panahon ang mga bata, nagmamadali pong tumanda. Pansinin niyo po ito. Pag yung bata tinanong mo, ilang taong ka na? Magsi-7 na po. 6 pa lang naman. Pansin nyo? Anong grade mo na? Maggi-grade 4 na po. Grade 3 pa lang. Nagmamadaling maging matanda. Kumpara naman sa mga matatanda. Pag tinanong mo, ilang taon na ho kayo? Something, Father. Wala naman pong something na bilang. Ano po bang ibig sabihin nito?
Part of Jesus' childhood is when He allowed and embraced how and what is to be a child. At kapag sinabi nating bata, ano pong ibig sabihin? Mahina. Dahil tanggap ang pagiging bata, mahina, kinailangan po niya ang lakas ng mga matanda. Dahil ang bata, walang sapat na kakayahan, handa pong humingi ng tulong sa mga nakatatanda. Ang bata, mas pinahahalagahan ang kalaro na bata, kaya maraming kaibigan. Kumpara sa ating mga matatanda, mas mahalaga ang pride at ego, kaya mas marami ang hindi nakakasundo. Sa madaling salita, mahalaga rin po, mga minamahal kong mga kapatid, na maging bata. Bakit? Upang mapaghandaan natin ang buhay sa pagtanda. Kaya ngayon, anong uri ng childhood mayroon ang ating Panginoon? Simple. Hindi perpekto, pero kompleto. Hindi perpekto, pero pinagdaanan ang lahat ng mga bagay na siyang nagpakinang ng kanyang pagiging Diyos at taong totoo. Naging handa po si Jesus na harapin ang bawat hamon ng buhay dahil hinayaan ng sarili, niyakap ang karanasan, hindi lamang ng pagiging tao, kundi niyakap ang karanasan ng pagiging bata. Kaya alam po ninyo, mga minamahal kong mga kaparokya, huwag po natin pigilan yung ating mga sariling maging bata. Na parang sinasabi sa atin ng mahal na poong Santo Niño, kayo ay bata, at dahil kayo ay bata, magpaalaga kayo. Dahil kayo ay bata, mas mahalaga ang ugnayan sa kapwa. Dahil kayo ay bata, meron tayong ama na handang tumulong sa kanyang mga anak. Alam nyo, isa po sa mga bagay na natanggap ko o tinanggap ko nung maging pari ako ay nung hindi po ako magkakaroon ng pamilya. No? Ang pamilya po namin, we are very close-knit family. Pero tanggap ko nung magpari ako na hindi ako magkakaroon ng asawa. Sigurado ko yon. Hindi ako magkakaanak. Natitiyak ko po yun. Kaya alam niyo, ano po yung naging pamantayan ko? Hindi man ako maging daddy. Pero sisikapin ko po na ang bawat bata sa aking pangangalaga ay hindi mapapariwara. Sa mga magulang po na mga sakristan na pinaubaya po ninyo ang inyong mga anak dito sa ating simbahan, isang bagay po ang pwede kong siguraduhin. Hindi ho masasayang yung kanilang pagpunta sa ating parokya. Sapagkat bilang pari, bilang guro, naniniwala ako, ang bawat pagsasama namin dapat formative. Anong ibig ko pong sabihin? Hindi lang basta nanlilibre si Father, sumama tayo sa Kanya. May misa si Father sa labas, isama niya tayo. Hindi. Kailangan ng bawat pagtungo ng bata sa simbahan, ano ang kanyang natututuhan? Kaya alam niyo, maingat po ako pagkasama ko sila. Bakit? Ang pagsama ng bawat bata sa akin, ako'y magmimisa sa labas, kami kakain sa taas, it is a form of witnessing. Isang pagsilip. Ano bang uri ng pari? Yung mga pari namin. Ano bang klase ng buhay mayroon ang bawat pari? Kaya yun lamang po yung pwede kong ipangako sa inyo. Yung mga anak ninyo, hindi ko bebabyhin. Hindi ko i-spoilin. Ang bawat pagtungo ng bata sa simbahan, dapat formative pa rin. Hindi lang dapat lalalim yung pananampalataya, kundi tuturuan sila kung paano maging bata. Nang sa gayon, kapag niyakap ang pagiging bata, magiging handa sa buhay pagtanda. Kaya alam niyo, hindi po lingid sa inyong kaalaman, si Kislot, isa sa mga batang
laman ng ating parokya, alam nyo, may magandang nangyari, no? Yung paglapit naming mga pari kay Kislot. Ngayon po, hindi lang si Father yung nagbabantay kay Kislot. Ngayon po, ang mga tao, Father, nakita ko po si Kislot, pinauwi ko po, nandun po sa may pako. Father, isusumbong ko po si Kislot, nakita ko po yan, namamalimos. Parang bila akong humina. Ibig sabihin, our care for Kislot became a community activity. Hindi na lamang ang simbahan na nangangalaga sa mga kabataan. May mababalitaan ako, Father, nakita ko po yan, hindi pa po kumakain, pinakain ko po sa bahay. Ibig sabihin, dito sa atin sa Peña, ang mga kabataan may espasyo sa pamayanan. Ang mga kabataan, hindi lamang enjoy, pagkasama si Father, dahil kumakain sa amang inasal. Hindi. Pagkasama si Father, ano ang matututuhan? Kasi ang pangit kasi, kung laging kasama si Father, ang tagas naman ng ulo. Nakakalungkot, laging kasama si Father, pero wala namang natututuhan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, nawa sa ating pamimintuho, sa Batang Diyos, ang mahal na poong Santo Niño, ilapit natin ang mga kabataan ng ating pamayanan sa kanyang pagkakandili. Ihanda natin ang ating bawat kabataan sa kanilang kinabukasan, hindi lang upang magtagumpay sa buhay, kundi mapahalagahan ang biyayang ipinagkaloob habang sila'y lumalaki. Mangyayari lamang iyon kung lubos nating tatanggapin na kahit tayong mga matatanda ay pwedeng maging bata rin. Batang nangangailangan ng gabay, batang nangangailangan ng tulong, batang lumalapit sa Diyos bilang ating Ama na siyang gagabay sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, para maging makabuluhan ang kapistahan, mamaya sa ating panalangin ng bayan, ilapit natin ang kabataan dito sa Peña Francia. At mangako po tayo, hari nawa, sa tulong ng bawat matanda, walang batang taga Peña Francia ang mapapariwara. Walang batang taga sa ating pamayanan at parokya ang mapapabayaan, sapagat mayroong mga matatanda na handang gumabay sa bawat membro na bata ng ating pamayanan. Amen.